Pinili niyang mamuhay ng tahimik matapos talikuran ang mundo ng mga gangster. Pero nang malaman niya na pinatay ang sarili niyang kapatid, isang bagay lamang ang pumasok sa kanyang isipan. Ito ay ang paghihiganti. Muli niyang ginising ang halimaw na natutulog sa kanyang pagkatao at isa-isa niyang haharapin ang mga taong responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Kung pagsisisihan niyo lang to, umalis na kayo. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong movie series na pinamagatang Mercy for None. Sa simula ng eksena, makikita ang magkapatid na si Gi-hun at Gi-suk na nasa loob ng kotse. Bago bumaba ng sasakyan si Gi-hun ay iniabot ni Gi-suk ang isang pares ng guwantes at sinabing magkita silang dalawa mamaya. Sa unang tingin, mukha lamang ordinaryong tao si Gi-hun, pero ang hindi alam ng karamihan ay isa siyang bihasang asasin na halos walang katapat. Sa pagkakataong ito, isang mabagsik na kalaban ang kanyang haharapin, isang kilalang miyembro ng Japanese Yakuza na nagngangalang Kyota. Dito ay malalaman natin na ang dalawang ito ay kinatawan ng magkaribal na sindikato. Si Gi-hun ang pinakamalakas na alas ng kanyang grupo, kaya agad na nagsimula ang isang matinding labanan. Sa simula, nakapalagpas si Kyota at nakasabay sa bawat suntok. Ngunit nang mapansin ni Gi-hun ang kahinaan nito, tuluyan niyang nabaligtad ang laban. Sunod-sunod ang kanyang pag-atake hanggang sa pakawalan niya ang isang napakalakas na suntok sa tagiliran ni Kyota. Dahil dito, bumagsak ang kalaban sa sahig at hindi na muling nakabangon. Natuwa si Gi-hun sa naging resulta, ngunit kabaligtaran naman ang naramdaman ng mga kasamahan ni Kyota. Galit na galit ang buong grupo ng Yakuza, kaya sabay-sabay silang bumunot ng mga patalim upang gantihan siya. Gayunpaman, hindi kailanman natinag si Gi-hun kahit napapalibutan pa siya ng mga armadong kalaban. Nauwi ang insidente sa isang matugong sagupaan kung saan halos nalipol ang buong grupo ng Japanese Yakuza sa Korea. Ngunit hindi rin nakaligtas basta si Gi-hun dahil sa tindi ng laban. Malubha siyang nasugatan at naputol ang litid ng kanyang binti. Dahilan upang tuluyan siyang magtago at mamuhay ng malayo sa mundo sa loob ng maraming taon. Makalipas ang 10 taon, lumawak na ang impluwensya ng kanilang organisasyon at naging isa na itong makapangyarihang Jun Group. Hindi kailanman nakalimutan ni Chairman Jun ang malaking ambag ni Gi-hun sa pag-angat ng kanilang samahan. Dahil dito, itinalaga niya ang nakababatang kapatid ni Gi-hun na si Gi-suk bilang bagong CEO ng grupo. Kasabay nito, may panibagong puwersa na umusbong sa Korea, ang Bongan Group na pinamumunuan ni Chairman Gu. Matagal nang magkaibigan sina Chairman Gu at Chairman Jun, kaya nanatiling payapa ang ugnayan ng kanilang mga organisasyon. Ngunit kabaligtaran naman ang ugali ng anak ni Chairman Gu na si Junmo, na kilala sa pagiging mayabang at pabaya. Isang araw, kumuha si Junmo ng ilang Japanese gangster upang bugbugin ang isa sa mga manager ng Jun Group. Nang malaman ito ni Chairman Gu, agad siyang nakipagkita kay Chairman Jun upang humingi ng paumanhin para sa kagaguhang ginawa ng kanyang anak. Mabuti na lamang at hindi ganoon kataas ang posisyon ng biktima, kaya pinili na lamang ni Chairman Jun na huwag ng palakihin ng issue. Gayunpaman, may isa pa palang pakay si Chairman Gu. Nais niyang paalisin ang mga Yakuza sa Korea, ngunit ayaw niyang siya mismo ang kumilos dahil baka mapahiya ang kanyang anak. Noong una, wala itong interes kay Chairman Jun, ngunit nang ialok ni Chairman Gu ang ilang mahalagang teritoryo bilang kapalit, napilitan siyang tanggapin ang kasunduan. Pagbalik niya sa kanilang organisasyon, ipinasa ni Chairman Jun ang misyon kay Gi-suk dahil nararamdaman niya na tumatanda na siya at balak niya nang ipasa ang pamamahala ng buong grupo kay Gi-suk. Itinuring niya ang misyong ito bilang huling pagsubok bago tuluyang ibigay ang kanyang posisyon. Tinanggap naman ni Gi-suk ang utos, ngunit hindi na siya masaya sa buhay na puno ng karahasan. Habang papunta sila upang kausapin si Junmo, tinanong pa niya ang kanyang tauhan kung ano kaya ang magiging buhay nito kung hindi sila naging gangster. Hindi naman agad nakasagot ang kasama niya at maging si Gi-suk ay hindi rin alam kung saan siya magsisimula kapag iniwan niya ang mundong matagal niya ng kinabibilangan.
Pagdating sa bahay ni Junmo, hindi na nagpalikoy-likoy pa si Jisuk. Agad niyang inutusan ang mga Japanese gangster na umalis na ng Korea at bumalik na sa Japan. Nainsulto naman si Junmo sa kanyang ginawa. Ngunit para kay Jisuk, inaayos lamang niya ang problemang mismo si Junmo ang gumawa. Minaliit ni Junmo si Jisuk at naniniwalang hindi ito magiging mahalagang tao kung hindi dahil sa kanyang kuya na si Jihun. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, sarkastiko pa niyang tinanong kung maayos na raw ba ang binti ni Jihun. Dito, unti-unting nabunyag ang katotohanan na si Chairman Go pala ang may kagagawan sa pagkaputol ng Achilles o litid ni Jihun maraming taon na ang nakalipas. Matapos ang malaking digmaan laban sa Yakuza, hindi pa rin humupa ang galit ng mga ito at nagpadala pa sila ng mga karagdagang tauhan mula sa Japan. Upang tuluyang matapos ang sigalot, isinakripisyo ni Chairman Jun si Jihun at hinayaan itong akuin ang lahat ng sisi at parusa. Dahil doon, pumayag ang Yakuza na umatras at bumalik sa Japan. Samantala, si Chairman Go ang nagsilbing tagapamagitan sa negosasyon. Bilang gantimpala, nakakuha siya ng malalawak na teritoryo at mula roon ay lalo pang lumakas at umunlad ang kanyang kapangyarihan. Dahil sa revelasyong iyon, lalo lamang nag-alab ang galit na matagal nang kinikimkim ni Jisuk. Hindi na siya nakapagpigil pa at agad niyang sinampal si Junmo sa harap ng lahat. Ng tangkaing sumugod ng mga bodyguard ni Junmo, mabilis namang humarang ang mga tauhan ni Jisuk upang pigilan ang anumang gulo. Mariing sinabi ni Jisuk na hindi dapat basta-basta binabanggit ni Junmo ang pangalan ng kanyang kapatid. Idinagdag pa niya na kung hindi kayang ayusin ni Junmo ang sarili niyang kaguluhan, siya mismo ang kikilos laban sa taong may kagagawan nito. Bago siya tuluyang umalis, nag-iwan pa siya ng isang babala. Sinabi niyang iyon na ang huling pagkakataon at dapat nang ayusin ni Junmo ang lahat ng kanyang kalokohan. Habang papalayo si Jisuk, masama ang tingin sa kanya ni Junmo at sa isip nito, hindi niya papayagan na siya ang magiging talunan sa huli. Kinagabihan, nagtungo si Jisuk sa bundok upang dalawin ng kanyang kuyang si Jihun. Tahimik na ang buhay nito sa gitna ng kagubatan at tila nasanay na sa mapayapang pamumuhay. Bagamat gusto rin ni Jisuk ang ganoong klase ng buhay, hindi niya naman magawang sabihin ang tunay niyang nararamdaman. Hindi rin nagawang kumustahin ni Jihun ang kalagayan ng kanyang kapatid. At kahit magkapatid sila, pareho nilang itinatago ang mabibigat na bagay na nasa kanilang mga puso. Makalipas ang ilang sandali, tahimik na rin nagpaalam si Jisuk. Ngunit napansin ni Jihun na tila may bumabagabag dito, kaya agad niya itong hinapol at tinanong kung may problema ba. Ngumiti lamang si Jisuk at sinabing maayos lang ang lahat upang hindi na mag-alala ang kanyang kuya. Pagbalik sa kanyang bahay, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga gawain. Maya-maya, napansin niya na kumikislap ang ilaw sa ibaba ng bahay, kaya agad siyang bumaba upang tignan kung ano ang nangyayari. Pagdating niya sa basement, isang pusang gala lamang ang kanyang nadatnan. Madalas na itong pumupunta roon, kaya hindi na siya nagtaka. Ngunit nang biglang lumingon ang pusa sa isang direksyon, agad niyang naramdaman na mayroong mali. Tama nga ang kanyang kutob. May isang armadong lalaki na naghihintay pala upang tambangan siya. Mabilis na kumilos si Jisuk at walang kahirap-hirap na pinabagsak ang gangster. Tinanong niya ito kung sino ang nag-utos sa kanya, ngunit umiling lamang ang lalaki at wala itong sinabi. Pagkatapos, inutusan niya itong umalis na, ngunit bigla lamang itong ngumiti. Doon niya napansin na hindi pala iisa ang kanyang kalaban. Isa-isang lumabas ang iba pang mga gangster na kanina pang nakapaligid sa kanya. Napilitan tuloy lumaban si Jisuk. Kung ang kanyang kuya ang pinakakinakatakutang asasin sa Korea, hindi rin naman nalalayo ang kanyang kakayahan dito. Sa loob lamang ng ilang sandali, isa-isa niyang napabagsak ang mga umatake sa kanya. Halos wala ni isa sa kanila ang nakasabay sa kanyang bilis at husay. Sa huli, ang unang lalaki lamang ang natira. Kahit sugatan na, muli pa rin itong sumugod habang may hawak na kutsilyo. Madali naman siyang napigilan ni Jisuk at naagaw ang kanyang patalim. Halos tumikit na ang talim sa mata ng salarin. Ngunit sa halip na tapusin ito, pinili niyang patawarin ito at palayain. Sa kasamaang palad, isang malaking pagkakamali ang kanyang ginawa. Dahil bigla na lamang siyang sinaksak ng lalaki. At dahil sa matinding tama, bumagsak si Jisuk at tuluyang binawian ng buhay. Kinabukasan, nakarating kay Jihun ng balitang patay na ang kanyang nakababatang kapatid. Labis siyang nabigla at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Agad namang nagsagawa ng isang marangyang burol ang Jun Group bilang paggalang kay Jisuk. Dumalo rito ang maraming kilalang personalidad mula sa mundo ng mga sindikato, kabilang sina Chairman Go at ang anak nitong si Junmo.
Habang nakaluhod sa harap ng larawan ni Gisok, lihim na ngumiti si Junmo. Para sa kanya, iyon ang nararapat na sinapit ng kanyang kalaban. Hindi pa siya nakontento roon. Sinadya pa niyang asarin ang mga tauhan ni Gisok at tinanong kung bakit hindi nila nagawang protektahan ang kanilang pinuno. Dahil dito, lalong tumindi ang hinala ng mga tauhan ni Gisok na may kinalaman si Junmo sa nangyaring pagpatay. Samantala, sa labas ng burol, nilapitan ni Manager Choi ng Jun Group ang isang lalaking kulot na kasalukuyang nagtatrabaho para kay Chairman Gu. Dati rin itong miyembro ng Jun Group, ngunit ipinagkanulo nito ang kanyang mga kasamahan upang lumipat sa kabilang panig. Diretsahang tinanong ni Manager Choi kung muli na naman ba itong nagtaksil at may kinalaman sa pagkamatay ni Gisok. Ngunit marin itong tumanggi at iginiit na wala siyang alam sa insidente. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating ang isang grupo mula sa tanggapan ng mga prosecutor. Itinuro sila ng lalaking kulot at sinabing baka sila ang may mga kasagutan sa hinahanap ni Manager Choi. Ang pinuno ng grupong iyon ay si Gumon, ang panganay na anak ni Chairman Jun. Gayunpaman, magkaiba ang pananaw ng bawat isa. Nang dumating si Gumon, agad siyang hinarang ni Manager Choi at magalang na pinayuhan na umuwi na lamang at magpahinga. Dahil alam ni Manager Choi na hindi lamang simpleng pakikiramay ang pakay ni Gumon, nais nitong imbestigahan ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Gisok. Nang sabihin ni Gumon na gusto niyang makausap ang kanyang ama, na natiling matigas si Manager Choi at hindi siya pinayagang makapasok. Maya-maya pa ay dumating si Gihun. Isa siya sa pinakamalaking dahilan kung bakit lumakas at umangat ang Jun Group. Dahil dito, agad siyang sinalubong ni Manager Choi ng may matinding paggalang at inutusan pa ang lahat ng kanyang tauhan na yumuko bilang pagrespeto sa dating alamat ng kanilang organisasyon. Iisa lamang ang pakay ni Gihun, ang masilayan ang kanyang nakababatang kapatid sa huling pagkakataon. Agad naman siyang dinala ni Manager Choi sa morgue kung saan nakahimlay ang katawan ni Gisok. Ipinaliwanag ni Manager Choi na nasangkot umano ito sa isang sagupaan laban sa grupo ng mga armadong kalalakihan. Ngunit dahil sa haba ng karanasan ni Gihun sa ilalim ng mundo ng mga sindikato, agad niyang napansin na may mali sa paliwanag na iyon. Para sa kanya, hindi ito isang ordinaryong insidente. Pagkatapos nito, umalis si Gihun upang harapin si Chairman Jun. Kahit matagal na siyang namuhay ng malayo sa mundo ng krimen, yumuko pa rin siya bilang tanda ng paggalang. Nagulat naman si Chairman Jun sa biglaang pagdating ni Gihun dahil noon ay nangako ito na hindi na muling babalik pa. Ngunit ipinaliwanag ni Gihun na dumating lamang siya upang ihatid ang huling pamamaalam niya sa kanyang kapatid. Hindi rin maitago ni Chairman Jun ang kanyang pagdadalamhati sa sinapit ni Gisok. Sa pagkakataong iyon, ipinaalala ni Gihun ang kasunduang ginawa nila 10 taon na ang nakalipas. Nangako siyang mamumuhay na parang patay at hindi na muling masasangkot pa sa mundo ng mga sindikato. Bilang kapalit, nangako naman si Chairman Jun na poprotektahan si Gisok anuman ang mangyari. Tinupad ni Gihun ang kanyang bahagi ng kasunduan sa loob ng 10 taon. Ngunit malinaw na nabigo si Chairman Jun na tuparin ang kanyang ipinangako. Pagkatapos, nagtanong si Gihun sa katotohanan ng hindi nila sinasabi tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngunit kapwa na natiling tahimik sina Chairman Jun at Chairman Gu. Nang mapagtanto niya na wala siyang makukuhang sagot, tahimik siyang yumuko at nagpaalam na aalis na lamang. Pagkaalis niya, nakonsensya si Chairman Jun at agad na sumunod upang habulin si Gihun. Ngunit paglabas niya, wala na itong bakas na tila naglaho na lamang sa hangin. Hindi nagtagal, isang lalaki ang lumapit kay Gihun. Nagpakilala ito bilang si Hebyom, isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Gisok. Ipinaliwanag ni Hebyom na wala ng iba pang kamag-anak ang magkapatid. Dahil hindi na maaaring magtagal si Gihun sa publiko, siya na lamang ang tatayong kinatawan ng pamilya at mangangasiwa sa lahat ng kailangan para sa burol at libing ni Gisok. Tahimik namang nagpasalamat si Gihun bago siya umalis. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo siya sa bahay ni Gisok upang alamin pa ang mga pangyayari bago ito namatay. Ngunit halos wala rin siyang natagpo ang mahalagang impormasyon. Ang nakita lamang niya ay isang litrato ng kanilang kambing at isang nakabalot na regalo na inihanda ni Gisok para sa kanyang kaarawan. Labis namang nasaktan si Gihun nang mapagtanto niya na hindi na kailanman maibibigay ng kanyang kapatid ang regalong iyon ng personal. Tahimik niyang isinuot ang damit na inihanda para sa kanya ni Gisok. Pagkatapos, lumabas siya ng bahay nang walang imik, dala ang matinding lungkot at pangungulila. Kinabukasan,
nagtungo si Gihon sa himpilan ng pulisya upang hilingin na makausap ang lalaking inaresto sa pagpatay sa kanyang kapatid. Ngunit tinanggihan siya ng mga pulis. Ipinaliwanag nila na hindi maaaring makipagkita ang pamilya ng biktima sa sospek hanggat hindi nagsisimula ang paglilitis. Nagbago lamang ang sitwasyon nang makita ni Gihon ang investigador na namamahala sa kaso. Lumalabas na hindi pala sila estranghero sa isa't isa. Noon ay kabilang din ang lalaking iyon sa mundo ng mga sindikato. Ilang salita lamang ang sinabi ni Gihon at agad na nagbago ang pakikitungo ng pulis sa kanya. Maya-maya pa, dinala sa private interrogation room ang pangunahing sospek na si Yu Chan. Halatang nagulat ito nang makita si Gihon na naghihintay sa loob. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Gihon. Direkta niyang tinanong kung sino ang nagbigay ng address ng bahay ni Gisok sa mga taong umatake rito. Nagkunwari siyang yumuko bilang paghingi ng tawad. Ngunit maya-maya ay ngumiti siya ng may pang-aasar. Ina ka, utol mo ba't ko pinatay? Dahil ganyan yung inantingin niya sa akin bago ko siya pinatay. Nanatili namang kalmado si Gihon. Mahinaon niyang sinabi na kung hindi siya magsasalita, isa-isahin niyang hahanapin ang lahat ng taong malapit sa kanya, mga kaibigan, kakilala at maging ang kanyang mga magulang. Ngunit tila walang epekto ang kanyang pagbabanta sa lalaki. Sa halip, mapanghamon pa nitong sinabi na sana ay mahanap ni Gihon ang kanyang pamilya at patayin ng mga ito dahil matagal na siyang itinakwil ng mga iyon noong bata pa silang magkapatid. Teka. Nahanap mo yung mga inayupak na magulang namin. Basagin mo mga pagmumukha nila. Patayin mo na lang sila. Bata pa lang kami ng kapatid ko, iniwan na kami ng mga yun. Dahil sa sinabi ni Yu Chan, nalaman ni Gihon na mayroon pa pala itong nakababatang kapatid. Wala na siyang sinabi pa at tahimik na lumabas ng interrogation room. Ngunit nang tuluyang magsara ang pinto, saka lamang nakaramdam ng matinding kaba si Yu Chan. Para bang ngayon niya lamang naisip ang maaaring mangyari sa kanyang kapatid. Hindi nagtagal, lihim na sinundan ni Gihon ang nakababatang kapatid ni Yu Chan. Ang pagsubaybay nito ay nauwi sa isang internet cafe. Subalit pagpasok niya roon, agad niyang napagtanto na isa pala itong bitag. Napalibutan siya ng grupo ng mga armadong lalaki na matagal nang naghihintay sa kanyang pagdating. Sa kabila ng sitwasyon, nanatiling kalmado si Gihon. Pinagmasdan niya ang buong paligid at sabay na nagtanong kung kumpleto na ba silang lahat. Nagtaka naman ang mga gangster sa kanyang sinabi. Pagkatapos ay mahinaon niyang sinabi na ang totoo ay hindi siya ang nahulog sa bitag, kundi silang lahat at sinadya niya ang lahat ng iyon. Nang marinig ito, sabay-sabay namang nagtawanan ng mga gangster. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Gihon. Isa lamang ang gusto niyang malaman kung sino ang tunay na utak sa likod ng kanilang grupo. Matapang namang sinabi ng kanilang leader na wala silang amo at walang sino mang nag-uutos sa kanila. Sarili lamang daw nilang desisyon ang lahat ng kanilang ginagawa. Nang marinig iyon, tumango lamang si Gihon. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi na kung ganoon ay wala na silang silbi pang mabuhay. Kasunod noon, biglang sumugod ang isa sa mga lalaki. Ngunit isang suntok lamang ang pinakawalan ni Gihon at agad itong bumagsak. Bago pa man makapag-react ang iba, mabilis na kumilos si Gihon. Sinaksak niya ng chopstick ang isa sa mga bibig ng kalaban. Doon lamang napagtanto ng grupo na maling tao ang kanilang ginalit. Bagamat matagal nang iniwan ni Gihon ang mundo ng mga sindikato, ngunit hindi kailanman nawala ang kanyang husay sa pakikipaglaban. May isang lalaki na halos malunod matapos ipasok ang isang buong bote ng tubig sa bibig nito, habang ang isa naman ay nabalian ng binti sa lakas ng kanyang pag-atake. Sa puntong iyon, wala nang paraan upang umatras pa ang mga gangster. Sa matinding takot, inutusan ng kanilang leader ang lahat na sabay-sabay na sumugod. Ngunit hindi pa man natatapos ang kanyang utos, isa sa kanyang mga tauhan ang lumipad palabas ng gusali matapos tamaan ng napakalakas na suntok ni Gihon. Tuluyan ng nabahag ang buntot ng leader at nawalan na ng pag-asa. Sa huli, wala siyang nagawa kundi aminin ang katotohanan. Inamin niya na may isang makapangyarihang tao na lihim na nag-uutos sa kanilang lahat at siya ang nasa likod ng buong plano. Gayunpaman, hindi na nagbago ang desisyon ni Gihon. Sa mismong lugar na iyon, tinapos niya ang leader ng grupo. Samantala, ang nakababatang kapatid ni Yu Chan ay nanginginig sa sobrang takot at nagtago sa ilalim ng mesa. Matapos niyang harapin ang lahat ng kalaban, saka lamang nilapitan ni Gihon ang binata. Kasabay nito, unti-unting nabunyag ang tunay na nangyari noong gabing pinatay si Gisok. Ang unang saksak na tinamo niya ay mababaw lamang at hindi sapat
upang siya ay mapabagsak. Hindi rin naging sapat ang lakas ng grupong umatake upang talunin siya. Sa halip na patay ng mga ito, pinili ni Gisok na patawarin sila at pinayagang umalis ng buhay. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinugot ang kutsilyong nakabaon sa kanyang tiyan at naglakad palayo. Ngunit bago pa man siya makasakay ng elevator, doon lumitaw ang tunay na salarit na siyang tuluyang kumitil sa kanyang buhay. Samantala, sa burol ni Gisok, dumating ang isang misteryosong lalaki na may suot na salamin at agad na hinanap si Chairman Jun. Nang makita ito ni Chairman Jun, agad niya itong nakilala bilang si Yongdu, isang taong kilala sa underground dahil sa kanyang misteryosong pagkakakilanlan. Pagkatapos, lumabas ang dalawa upang mag-usap ng pribado. Sa kanilang pag-uusap, unang nagtanong si Yongdu kung may nalalaman ba si Chairman Jun tungkol sa tunay na pagkamatay ni Gisok. Sa halip na sumagot, binalikan siya ni Chairman Jun ng isa pang tanong. Nais nitong malaman kung si Yongdo ba mismo ay may itinatagong sikreto. Dahil dito, nauwi sa isang tensyonadong katahimikan ang kanilang pag-uusap. Pareho silang naghihinala na may nalalaman ang isa't isa, ngunit walang sino man ang handang magsabi ng buong katotohanan. Kasabay nito, nagsimula na ring tutukan ng tanggapan ng mga prosecutor ang kaso ng pagkamatay ni Gisok. Nangyari ang insidente sa mismong sentro ng Seoul, 5 buwan bago ang halalan ng pagkapangulo. Dahil dito, naghinala ang chief prosecutor na maaaring may mas malaking sabwatan sa likod ng lahat ng nangyari. Ayon sa kanya, nagsimula ang Jun Group bilang isang organisasyon na sangkot sa underground. Ngunit ang pamunuan ito ni Gisok, unti-unti nitong binago ang direksyon ng grupo at ginawa nitong lehitimong kumpanya sa paningin ng publiko. Gayunpaman, naniniwala ang chief prosecutor na isa lamang itong panlabas na imahe. Sa likod ng kanilang legal na negosyo, ginagamit pa rin umano ang kumpanya bilang paraan upang pagtakpan at palusutin ang maruming pera ng sindikato. Dahil dito, naalala ng chief prosecutor ang isang madilim na pangyayari na naganap 20 taon na ang nakalipas. Bilang itinuturing na pangunahing tagapagmana ng Jun Group, ang biglaang pagkamatay ni Gisok ay nagdulot ng napakaraming katanungan. Noon, ang Jun Group at Bongan Group ay iisang organisasyon lamang at kilala bilang Bumodong Gang. Hawak nila ang buong lungsod ng Seoul at sila ang pinakamakapangyarihang grupo sa panahong iyon. Ngunit habang isinasagawa ang pagpili ng bagong pinuno, misteryosong namatay ang nag-iisang anak ng kanilang leader. Dahil sa pangyayaring iyon, nagkaroon ng pagkakataon sina Chairman Jun at Chairman Go na magsanib puwersa upang pabagsakin ang kanilang nakatataas. Matapos silang magtagumpay, tuluyan nilang hinati ang dating organisasyon at nagbuo ng 2 makapangyarihang grupo na kilala ngayon bilang Jun Group at Bongan Group. Naniniwala ang chief prosecutor na maaaring magsimula na naman ang panibagong digmaan sa underground. Pagkatapos ng paliwanag, pinaalis niya ang lahat ng kanyang mga tauhan at sigumon lamang ang kanyang ipinaiwan sa opisina. Dito ay sinabi niya na kahit nagsumikap si Gumon na makapasok sa opisina ng mga piskal gamit ang sarili niyang kakayahan, hindi pa rin niya maiwasan na maliitin siya ng kanyang mga kasamahan. Para sa kanila, anak lamang siya ni Chairman Jun. Kahit sa sarili niyang tahanan ay hindi niya rin nararamdaman ang tunay na paggalang. Dahil sa matagal na niyang kinikimkim ang sama ng loob, direkta niyang tinanong ang chief prosecutor kung ano ba talaga ang tunay nitong pakay. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa. Ipinaliwanag ng chief prosecutor na binibigyan niya si Gumon ng pagkakataong pumili kung saan siya papanig. Sinabi nito na kapag nalutas ni Gumon ang kaso ng pagkamatay ni Gisok, magiging malaking hakbang iyon upang mapabilis na umangat ang kanyang karera bilang prosecutor. Sa ibang eksena, bumalik naman si Gihon sa himpilan ng pulisya upang muling kausapin si Yu-chan. Sa pagkakataong ito, pinakinggan ni Yu-chan ang voice recording ng kanyang nakababatang kapatid. Nang marinig niya na buhay pa ang kanyang kapatid, bahagya siyang nakahinga ng maluwag, ngunit agad siyang binalaan ni Gihon. Sinabi nito na kung hindi siya magsasabi ng buong katotohanan, hindi niya matitiyak ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Dahil wala na siyang no choice, tuluyan ng umamin si Yu-chan. Ikinuwento niya na may isang lihim na chatroom na tinatawag na graveyard. Dito umano kumukuha ng mga bayarang tauhan ang mga taong gustong magpagawa ng maruruming trabaho. Ayon kay Yu-chan, isang misteryosong tao ang nagbayad ng malaking halaga upang ipapatay si Gisok. Ngunit iginiit niya
na hindi niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ng taong nag-utos sa kanila dahil hindi pinapayagan ng mga tauhan na magtanong tungkol sa kanilang kliyente. Napansin ni Yu-chan na hindi pa rin kumbinsido si Gi-hun, kaya sinabi niya kung gusto niyang tiyakin ang kanyang mga sinasabi, dapat nitong kausapin ng kanyang abogado. Ayon sa kanya, ang mismong grupo ng graveyard ang nagtalaga ng abogado upang humawak sa kanyang kaso. Hindi nagtagal, dumating nga ang babaeng abogado sa himpilan ng pulisya. Ipinakita niya ang isang nakahandang salaysay at sinabi kay Yu-chan na kailangan lamang niya itong lagdaan. Idinagdag pa niya na siya na ang bahala sa lahat ng natitirang legal na proseso. Sa halip na sumunod, tahimik lamang na itinaas ni Yu-chan ang kanyang gitnang daliri bilang tanda ng pasasalamat. Ngunit hindi man lamang naapektuhan ang babaeng abogado. Ngumiti lamang siya, tumalikod at lumabas ng silid. Pagkasakay niya sa kanyang sasakyan, agad siyang tumawag sa kanyang boss. Inireport niya na matagumpay ang kanilang plano. Ayon sa kanya, kapag nahuli ang mga taong tulad ni Yu-chan, wala na silang magagawa kundi sundin ang lahat ng utos na ibibigay sa kanila. Habang nasa loob ng sasakyan ng abogado, bigla na lamang may pumasok na isang lalaki sa loob ng kanyang kotse. Nagulat siya at agad na nagtanong kung sino ito. Sumagot naman ito at sinabing siya ang kuya ng biktima. Bagamat halatang kinabahan ng abogado, sinubukan pa rin nitong nanatiling kalmado. Ipinaalala niya na malapit lamang sila sa himpilan ng pulisya at isa siyang lisensyadong abogado kaya hindi siya natatakot. Ngunit nanatiling tahimik lamang si Gi-hun. Hindi niya na kinailangan pang magsalita, sapat na ang malamig niyang titig upang manginig ang babae sa takot. Sa huli, wala na itong nagawa kundi sabihin ang lahat ng nalalaman niya. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa lihim ng organisasyon na tinatawag na graveyard. Ayon sa kanya, isa itong illegal na samahan na nagsisilbing tagapamagitan ng mga kriminal. Isa itong online platform na nag-uugnay sa mga taong gustong magpagawa ng krimen at sa mga taong handang akuin ang sisi kapalit ng malaking halaga. Ngunit hindi lahat ay kusang pumapayag na maging fall guy. Dahil dito, ang pangunahing target ng graveyard ay ang mga kabatahang pasaway at walang direksyon ng buhay. Kapag nakagawa ang mga ito ng mabigat na krimen para sa organisasyon, nakakatanggap sila ng malaking bayad at kung minsan ay nakakaiwas pa sila sa mandatory military service. Dahil dito, unti-unting dumami ang kabataang naging miyembro ng graveyard, kabilang na ang grupo ni Yu-chan. Ipinaliwanag din ng abogado na ang tanging tungkulin niya ay tiyaking maayos na maipapasa sa ibang tao ang lahat ng pananagutan sa krimen at hanggang doon lamang daw ang kanyang nalalaman. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, sinabi niya kung nais pa ni Gi-hun ng mas maraming impormasyon, kailangan itong hanapin ng direktor ng graveyard na si Song-wan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Gi-hun, agad siyang nagtungo sa address na nakasulat sa business card ng abogado. Pagdating niya sa opisina ng graveyard, oras na ng uwian. Nilapitan siya ng isa sa mga manager at mayabang na nagtanong kung alam ba niya kung anong klaseng lugar ang pinasok niya. Maikli lamang ang naging sagot ni Gi-hun. Hinahanap niya si Song-wan. Sa halip na tulungan siya, pinili ng mga empleyado na harangin at takutin siya. Ngunit hindi sila umubra. Isa-isang pinabagsak ni Gi-hun ang mga humarang sa kanya. Pagkatapos, lumapit siya sa receptionist at inutusang tawagan si Song-wan. Pagkarinig pa lang ng pangalan ni Gi-hun sa kabilang linya, agad na nagbago ang ekspresyon ni Song-wan. Dahil alam niya na hindi basta pagbisita ang pakay ng taong iyon. Sinabi naman ni Gi-hun na hihintayin niya ito sa opisina. Dahil dito, agad na inutusan ni Song-wan ang kanyang driver na ipaalam sa lahat ng empleyado na umatras at huwag makialam. Ngunit huli na ang lahat. May isa pang empleyado ang palihim na sumubok na umatake kay Gi-hun. At sa eksaktong sandaling iyon, tumawag ang driver upang ibigay ang babala. Dahil dito, napansin agad ni Gi-hun ang lalaking nagtatangkang sumalakay at mabilis niya itong pinabagsak. Sunod-sunod namang sumugod ang iba pang mga empleyado. Ngunit isa-isa rin silang napatumba gamit ang kanyang malupit na kakayahan sa pakikipaglaban. Nang dumating si Song-wan sa opisina, tumambad sa kanya ang lahat ng kanyang mga tauhan na nakahandusay sa sahig. Wala na siyang nagawa kundi lapitan si Gi-hun. Pinilit niyang ngumiti at tinawag pa itong matagal na niyang kaibigan. Nakiusap din siya na patawarin na ang kanyang mga tauhan dahil wala naman daw silang alam sa tunay na nangyayari. Ngunit hindi interesado si Gi-hun sa anumang paliwanag. Direkta niyang sinabi na iisa lamang ang gusto niyang malaman. Sino ang taong nagbayad sa graveyard upang ipapatay si Gi-sok? Dahil sa matinding pressure, agad na lumuhod si Song-wan at humingi ng tawad.
Sinabi niyang kung nalaman niya na si Gisok pala ang target ay hinding-hindi niya na sana tinanggap ang trabahong iyon. Hindi niya rin inasahan na magagawa ng mga batang ipinadala niya na mapatay ang isang taong kasing husay ni Gisok. Ayon sa kanya, sa mundong ginagalawan nila, ang pinakamahalagang batas ay ang hindi kailanman isiwalat ang pagkakakilanlan ng kliyente, gaano man kalaki ang kapalit. Ngunit nauubusan na ng pasensya si Gihon. Malamig niyang sinabi na wala siyang pakialam sa anumang paliwanag. Ang kailangan niya ay ang pangalan ng taong nasa likod ng lahat. Ngunit muli na namang nakiusap si Songwan. Naniniwala rin siya na ang taong nasa likod ng lahat ay hindi niya kayang galawin. Ngunit walang makikitang bakas ng takot sa mukha ni Gihon. Malamig niyang sinabi na siya ang magpapasya kung kaya niyang galawin ang taong iyon o hindi. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw ang mga sigawan at ang pagpapahirap niya kay Songwan. Makalipas lamang ang ilang sandali, duguan na ang mukha ni Songwan at sa huli, inamin niya ang tunay na nagutos sa pagpatay kay Gisok. Walang iba kung hindi si Junmo, ang anak ni Chairman Go ng Bongan Group. Bago umalis si Gihon, sinubukan pa siyang pigilan ni Songwan. Binalaan niya ito na kapag ginalaw niya si Junmo, para na rin niyang idiniklara ang digmaan laban sa buong Bongan Group. Ngunit hindi iyon pinansin ni Gihon. Tahimik siyang tumalikod at diretsyong nagtungo sa headquarters ng Bongan Group. Kasabay nito, nakarating din kay Chairman Chun ang balitang si Junmo nga ang nagbayad upang ipapatay si Gisok. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad niyang inutusan si Manager Choi na maghanda ng isang pribadong pagpupulong kasama si Chairman Go. Ang lugar na iyon ay ginagamit lamang kapag may napakaseryosong problema na kailangang pag-usapan ng dalawang grupo. Pagharap nila sa isa't isa, ipinaalala ni Chairman Chun ang matagal na nilang kasunduan. Noong panahong pinabagsak nila ang dati nilang pinuno at hinati ang kanilang organisasyon sa dalawang grupo, nagtakda sila ng isang mahigpit na batas. Kapag may sino man mula sa grupo ang gumawa ng kasalanan laban sa kabilang panig, kailangan nitong magbayad ng katumbas na kabayaran maliban na lamang kung may maiaalok na kapalit na sapat upang maayos ang sigalot. Ngunit hindi pa rin maunawaan ni Chairman Go kung bakit muling binubuksan ni Chairman Chun ang usaping iyon dahil hindi pa nito alam na ang sarili niyang anak ang nasa likod ng pagpatay kay Gisok. Mahigpit na sinabi ni Chairman Chun na kahit anak pa ni Chairman Go ang sangkot, walang sino man ang maaaring maging exception sa kanilang itinakdang batas. Unti-unting nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Chairman Go. Ipinaalala niya na siya mismo ang isa sa mga taong tumulong na gumawa ng patakarang iyon. Ayon sa kanya, kung hindi dahil sa kaguluhang nangyari 10 taon na ang nakalipas na kinasangkutan ni Gihon, hindi sana nila kailangan magkaroon ng ganoong lihim na kasunduan. Pagkatapos ay mariin niya ring sinabi na ayaw niya nang sundin ang lumang patakaran. Binalaan pa niya si Chairman Jun na kapag may nagtangkang saktan si Junmo, hindi siya basta manonood lamang. Gayunpaman, nilinaw ni Chairman Jun na wala siyang balak na magsimula ng digmaan. May nais lamang siyang ipaalala. Sinabi niya na winasak ni Gihon ang buong graveyard para lamang malaman kung sino ang pumatay sa kanyang kapatid. Sa mismong sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at tahimik na pumasok si Gihon. Nagkatinginan ang dalawang matanda at kapwa nagulat sa kanyang pagdating. Walang anumang pag-aalinlangan, hinila ni Gihon ang isang upuan at umupo sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos ay tumagay siya ng isang baso ng soju na tila wala siyang pakialam sa mabigat na tensyon sa loob ng silid. Direkta niyang itinanong kung may kinalaman ba ang alinman sa kanila sa pagkamatay ni Gisok. Pareho naman silang tumahimik at walang sino man ang agad na sumagot. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Chairman Jun. Sinabi niyang dahil ang insidente ay may kaugnayan sa Jun Group, siya na ang bahalang umayos sa lahat ayon sa kanilang mga patakaran. Nangako si Chairman Gu na ipapasara niya ang graveyard at pananagutin ang grupong umatake kay Gisok. Ngunit umiling lamang si Gihon. Para sa kanya, hindi sapat ang mga iyon. Pagkatapos, tumingin si Gihon kay Chairman Gu. Malamig niyang tinanong kung balak ba nitong sundin ang kanilang itinakdang batas. Sinabi niya na alam niya na kung sino ang tunay na utak sa likod ng lahat. Dahil sa revelasyong iyon, tuluyang natigilan si Chairman Gu. Kasunod nito, mariing sinabi ni Gihon na hindi niya kailangan ang tulong ng sino man. Ang gusto niya ay huwag silang makialam at siya mismo ang haharap at magpaparusa sa taong responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Pagkasabi nun, tahimik siyang tumayo at lumabas ng silid. Nanatili namang tahimik sina Chairman Jun at Chairman Gu. Pagkaalis ni Gihon, agad na lumingon si Chairman Gu kay Chairman Jun at nakiusap na tulungan siyang pigilan ang maaaring mangyari.
Sinabi pa niya na handa siyang magbigay anumang kapalit, maging ang mga teritoryo, negosyo o kahit pa ang kanilang mga kasino basta lamang hindi mauwi sa isang madugong digmaan ng sitwasyon. Ngunit hindi nagpadala si Chairman Jun sa alok na kompromiso. Sa halip, manamig niyang tinanong si Chairman Gu kung naniniwala ba talaga ito na kaya nilang patayin si Gi-hun. Dahil wala na siyang ibang maisip, nagbanta na lamang si Chairman Gu. Mariin niyang sinabi na kapag may nangyaring masama kay Junmo, tuluyan ng matatapos ang matagal nilang samahan ni Chairman Jun. Ngunit hindi man lang natinag si Chairman Jun, tahimik lamang siyang tumayo at naglakad palabas ng silid. Sa huli, napilitan si Chairman Gu na mag-alok ng mas malaking kapalit. Ipinangako niya na ililipat niya ang pamamahala ng DRO Hotel kay Chairman Jun kapalit ng kanyang tulong. Pagkarinig nito, napahinto si Chairman Jun at muling hinarap ang kanyang kausap. Samantala, pagdating ni Chairman Gu sa punong tanggapan ng Bongan Group, agad niyang sinikmuraan sa muka ang kanyang anak. Hindi maintindihan ni Junbo kung bakit siya binubugbog ng sariling ama. Ngunit nang tanungin siya kung siya ba ang nag-utos na ipapatay si Gisok, agad niyang naunawaan ng dahilan. Hindi na siya nagsinungaling, direkta niyang inamin na siya ang may kagagawan nito. Sa halip na magsisi, mayabang pa niyang sinabi na ginawa lamang niya iyon dahil pinahiya siya nito. Ngunit hindi niya naisip kung gaano kabigat ang naging bunga ng kanyang ginawa, kaya galit na galit si Chairman Gu. Pagkatapos, tinawag niyang walang silbi ang sarili niyang anak. Labis namang nasaktan si Junmo. Para sa kanya, kung pati ang sarili niyang ama ay minamaliit siya, hindi nakataka-taka na ganoon din ang tingin ng ibang tao. Sinabi niyang iyon ang dahilan kung bakit desperado siyang patunayan ng kanyang halaga, ngunit umiling lamang si Chairman Gu. Ayon sa kanya, wala nang kailangang pang patunayan si Junmo. Ang tanging dapat nitong gawin ay mabuhay ng tahimik at gamitin ang yaman ng kanilang pamilya. Subalit sa kasalukuyang sitwasyon, maging ang simpleng pananatiling buhay ni Junmo ay hindi natiyak. Dahil dito, inutusan niya ang anak na magtago muna sa isang ligtas na lugar habang siya ang bahala sa lahat ng problema. Samantala, pag-uwi ni Chairman Jun, nagpasya siyang tanggapin ang alok na kasunduan ni Chairman Gu. Ngunit hindi iyon matanggap ni Manager Choi. Para sa kanya, hindi makatarungan ang nangyari kay Gisok. Nagalit si Chairman Jun nang marinig iyon. Mahigpit niyang tinanong si Manager Choi kung balak ba nitong suwayin ang kanyang mga utos. Pagkatapos, inutusan niya itong ipaalam sa lahat ng kanyang tauhan na manahimik muna at huwag nang gumawa ng anumang hakbang. Bagamat labag ito sa kanyang kalooban, wala nang nagawa si Manager Choi kundi sumunod at umalis. Sa kabilang banda, hindi nila namalayan na naririnig pala sila ni Gumon sa loob ng kanyang kwarto. Dahil dito, nakakuha siya ng unang mahalagang piraso ng impormasyon tungkol sa kaso ng pagkamatay ni Gisok. Paglabas ni Manager Choi, bigla naman niyang nakasalubong si Hebyom. Sinabi nito na nais niyang makausap si Chairman Jun, ngunit agad siyang pinigilan ni Manager Choi. Ipinaliwanag niya na wala sa tamang kalagayan si Chairman Jun upang makinig sa sino man. Hindi naman pumayag si Hebyom. Sa halip, sinabi niya ang tanging dahilan kung bakit sunod-sunuran si Manager Choi ay dahil gusto nitong agawin ang posisyon na iniwan ni Gisok. Dahil sa paratang na iyon, tuluyang nagalit si Manager Choi. Mahigpit niya itong pinagsabihan at ipinaunawa na wala itong alam sa tunay na sitwasyon. Sa kabutihang palad, dumating si Gumon at agad na namagitan upang pigilan ang lumalalang tensyon. Dahil dito, wala nang nagawa si Manager Choi kundi paalisin si Hebyom. Pagkatapos ay binalingan niya si Gumon at sinabing wala itong dapat pakialam sa mga usapin ng kumpanya. Ngunit kumiti lamang si Gumon. Mahinaon niyang tinanong si Manager Choi kung ano ba talaga ang mga inaasahan nitong makukuha sa lahat ng kanyang ginagawa. Pagkasabi noon, tahimik siyang naglakad palayo at iniwan niyang naguguluhan si Manager Choi. Samantala, nagtungo si Hebyom kay Gi-hun. Sinabi niya na alam niyang naghahanda na itong magiganti at nais niyang sumama. Ngunit tumanggi si Gi-hun. Ayaw niyang madamay si Hebyom dahil alam niya na napakalaking panganib ang kanyang haharapin. Ngunit hindi umatras ang binata. Sinabi niya na mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa mabuhay ng walang ginagawa habang hindi nakakamit ang hustisya. Ipinaalala rin niya na napakalaki ng naitulong sa kanya ni Gisok, kaya tungkulin niyang suklian ang kabutihang iyon. Sa huli, pumayag din si Gi-hun at isinama siya sa kanyang plano. Ngunit may isa silang problema. Hindi nila alam kung saan nagtatago si Junmo. Dahil dito, muling nakipag-ugnayan si Hebyom sa graveyard upang gamitin ang malawak nitong network sa paghahanap ng tao. Hindi nagtagal, natuntun ng organisasyon
ang kasalukuyang kinaroroonan ni Junmo. Agad namang ipinaalam ni Hebyong kay Gihun na kasalukuyang nagtatago si Junmo sa DRO Hotel. Matapos marinig ang impormasyong iyon, sinabi ni Gihun na siya na ang bahala sa susunod na hakbang. Samantala, ipinagpatuloy naman ni Gomon ang lihim na pakikinig sa mga usapan ng kanyang ama sa telepono. Sa sandaling iyon, ang kausap ng kanyang ama sa kabilang linya ay si Yongdo. Tinanong ni Chairman Jun kung tama ba o mali ang naging pasya niya sa pagkakataong ito. Bilang tugon, ipinaalala ni Yongdo ang nangyari 10 taon na ang nakalipas. Ayon sa kanya, dahil sa naging desisyon noon na may kaugnayan kay Gihun, napilitan ng kanilang grupo na isuko ang malaking bahagi ng kanilang teritoryo sa Bongan Group. Ngayon ay nagbago na ang sitwasyon. Kung noon si Chairman Jun ang nangangailangan ng tulong, ngayon naman ay si Chairman Go ang napilitang humingi ng pabor. Ayon kay Yongdo, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para baliktarin ni Chairman Jun ang sitwasyon at mabawi ang mga nawala sa kanya noon. Naniniwala rin siya na sapat ang talino ni Chairman Jun upang samantalahin ang pagkakataong iyon. Pagkatapos ng pag-uusap, nagsimulang bumuo si Chairman Jun ng sarili niyang plano. Samantala, matapos marinig ni Gumon ang buong usapan, agad siyang naganda ng search warrant laban sa Jun Group at Bongan Group bilang bahagi ng kanyang investigasyon. Sa kabilang banda, lihim namang naghanap si Chairman Go ng isang asasin upang ipapatay si Gihun. Ngunit tumanggi ang asasin. Ayon sa kanya, alam niya na hindi pangkaraniwang tao si Gihun at ayaw niyang tanggapin ang ganoong misyon. Pagkasabi nito ay bumaba siya ng sasakyan at naglakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang umalis, huminto siya sandali at muling nagsalita. Ipinaalala niya kay Chairman Go na kung nabigo ang grupong inupahan ni Junmo na patayin si Gisok, mas lalong imposible para sa mga ordinaryong tao na mapigilan si Gihun. Pagkatapos nun ay tuluyan na siyang umalis. Napaisip naman si Chairman Go sa kanyang narinig. Agad niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na alamin ang kasalukuyang galaw ng pulisya. Kasabay nito, inutos din niya na ilipat si Junmo sa isang ligtas na taguan. Dahil dito, ipinadala si Taeyon upang sunduin si Junmo. Sa mga oras na iyon, wala namang kamalay-malay si Junmo at nabala pa rin sa pagpaparty sa loob ng DRO Hotel. Maayos siyang kinausap ni Taeyon at nakiusap na sumama sa kanya para magtago. Ngunit walang takot na tumawa lamang si Junmo. Para sa kanya, walang dahilan upang katakutan si Gihun. Mahinaon namang ipinaliwanag ni Taeyon na kahit ang sarili niyang ama ay nag-iingat kay Gihun. Ngunit hindi pa rin nakinig si Junmo. Dahil dito, nagsalita ang sekretarya ng Chairman Go. Ayon sa utos ng kanyang amo, kung hindi susunod si Junmo, pwede itong pilitin kahit gumamit pa ng dahas. Kaagad niyang hinila si Junmo upang itakas. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating na pala si Gihun. Makikita na nakahandusay sa sahig ang karamihan sa mga bodyguard na nagbabantay sa hotel. Nagmadaling sumugod ang natitirang mga gwardya upang pigilan si Gihun. Isa-isa silang umatake, ngunit isang baso lamang ang ginamit ni Gihun upang pabagsakin ang unang kalaban. Kasunod nito, sunod-sunod na suntok ang kanyang pinakawalan hanggang sa wala nang natirang nakatayo. Nang makita ito ni Taeyon, agad niyang niyakap si Gihun at nakiusap na itigil na ang lahat. Ngunit si Junmo ay nanatiling mayapang. Mataas pa rin ang kanyang tingin sa sarili at mapanghamon niyang tinanong kung ano ba talaga ang kayang gawin ni Gihun. Hindi na nagsalita si Gihun. Tinulak niya si Taeyon bago niya sinuntok si Junmo ng malakas sa tiyan. Dahil sa lakas ng tama, napaluhod si Junmo at halos masuka sa sobrang sakit. Hindi pa doon nagtapos. Sinunggaban ni Gihun ang kanyang leeg at walang kahirap-hirap siyang binitbit. Sa sandaling iyon, labis na natakot si Junmo. Sinamantala naman ng sekretarya ang pagkakataon at bigla nitong inatake si Gihun mula sa likuran. Kasabay nito, sinigawan niya si Taeyon na dalhin agad si Junmo palayo habang siya naman ang haharang kay Gihun. Nagsimula ang matinding bakbakan ng dalawa. Sa una ay tila sabik pa ang lalaki dahil ngayon lamang siya nakatagpo ng kalabang kasing lakas niya. Ngunit mabilis niyang napagtanto na napakalaki ng agwat nila. Paulit-ulit siyang sumisipa, ngunit puro hangin lamang ang kanyang tinatamaan. Samantalang isang suntok lamang ang ginawa ni Gihun ay sapat na upang mawalan siya ng balanse. Kahit pilit pa siyang lumalaban, wala siyang nagawa. Tinangkapan niyang sipahin si Gihun, ngunit hindi man lang ito natinag. Sa sumunod na sandali, isang eksaktong suntok ang tumama sa kanyang dibdib at tuluyan siyang nanghina. Isang huling suntok pa ang ibinigay ni Gihun na naging dahilan upang mawalan siya ng malay. Hindi na siya pinansin pa ni Gihun at agad niyang ipinagpatuloy ang paghabol kay Junmo. Samantala, naisakay na sa kotse si Junmo at mabilis silang tumakas. Habang nasa biyahe, tinanong ni Taeyon kung natuto na ba itong matakot.
Hindi pa man siya nakakasagot ay biglang may isang taong humarang sa kanilang daraanan. Ito ay si Hebyong. Dumating siya upang tulungan si Gihon na mahuli si Junmo. Ngunit dahil sa bilis ng pagpapatakbo ni Taeyeon, hindi niya na naabutan ng sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, tumawag si Taeyeon kay Chairman Go upang iulat ang nangyari. Sinabi niya na muntik nang mapatay si Junmo. Labis namang nabahala si Chairman Go nang marinig ito. Agad niyang iniutos na dalhin si Junmo sa kanilang ligtas na taguan at doblehin ang seguridad sa paligid. Sinunod ni Taeyeon ang lahat ng utos. Pagdating nila sa safe house, saka lamang napansin ni Junmo na isa pala itong liblib at halos abandonadong lugar na malayo sa mata ng publiko. Samantala, nagsimulang balikan ni Manager Choi ang kakaibang ikinilos ni Gumon noong huli silang nagkita. Napaisip siya na tila may nalalaman itong lihim tungkol kay Chairman Jun. Dahil dito, naghinala siya na baka lihim na naglagay si Gumon ng listening device sa opisina. Palihim siya pumasok sa pribadong silid ni Gumon upang maghanap ng ebidensya. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang recording system na nakatago sa loob ng silid. Agad niyang hinarap si Gumon upang hingi ng paliwanag nito. Ngunit sa halip na mataranta, ngumiti lamang ang binata. Ayon sa kanya, wala namang malaking pinagkaiba ang mga prosecutor at mga sindikato. Pareho lamang umanong inuuna ang kapakanan ng kanilang organisasyon kaysa sa iba. Idinagdag pa niya na hindi na mahalaga kung paano talaga namatay si Gisok. Ang mas mahalaga ay ang katotohanan ang pagkamatay nito ay nagdulot ng malaking pagkakahati-hati sa loob ng Jun Group. Hindi pa rin nakontento si Manager Choi. Nagtaka siya kung bakit biglang naging interesado si Gumon sa mga nangyayari sa organisasyon, gayong dati ay halos wala naman itong pakialam. Ngumiti muli si Gumon bago sumagot. Sinabi niyang kahit ano pa ang isipin ng iba, siya pa rin ang panganay na anak ni Chairman Jun. Para sa kanya, ito na ang tamang pagkakataon upang pabagsakin ang Bongan Group at gawing pinakamakapangyarihang organisasyon sa buong Seoul ang Jun Group. Sa ibang eksena, makikita naman si Junmo na labis nang naiinip sa kanyang pinagtataguan. Hindi niya kaya ang mamuhay na nakakulong sa loob ng safe house. Dahil dito, tinanong niya si Taeyeon kung sino ba talaga si Gihon. Ang alam lamang ni Junmo ay naputol ang litid sa binti ni Gihon dahil sa nangyari 10 taon na ang nakalipas at mula noon ay namuhay ito ng tahimik sa kabundukan. Ngunit hindi niya alam ang tunay na alamat ng pangalan ni Gihon. Dahil dito, ikinuwento ni Taeyeon ang pangyayaring naganap 20 taon na ang nakalipas. Doon, sa mundo ng mga sindikato, itinuturing si Gihon bilang isang buhay na alamat. Para sa marami, isa siyang taong halos walang katapat sa labanan. Noong panahong iyon, si Chairman Oh ang naghahari sa buong organisasyon. Kung wala si Gihon, hindi kailanman mabubuo ang Jun Group at Bongan Group na umiiral ngayon. Maging ang buhay ni na Chairman Jun at Chairman Go ay minsan niya na ring nailigtas. Sa isang transaksyon laban sa Busan Gang, nahulog sa bitag sina Chairman Jun at Chairman Go at magkahiwalay na nabihag ng kanilang mga kalaban. Habang wala na silang pag-asang makatakas, biglang dumating si Gihon. Malamig ang kanyang ekspresyon at matalim ang kanyang mga mata na parang isang mabangis na lobo. Mag-isa niyang hinarap ang buong grupo ng Busan Gang. Isa-isang bumagsak ang mga kalaban hanggang sa tuluyan niyang nailigtas ang dalawa. Mula noon, napagtanto ng lahat na walang pakialam si Gihon kung gaano karami o kalakas ang kanyang makakalaban. Para sa kanya, lahat sila ay pare-pareho lamang. Dahil dito, labis siyang kinakatakutan at iginagalang sa mundo ng mga sindikato. Matapos ang pangyayaring iyon, lalo pang tumaas ang impluensya ni na Chairman Jun at Chairman Go sa loob ng kanilang organisasyon. Dahil dito, pinag-isipan ni Chairman Oh na isa sa kanilang dalawa ang gawin niyang tagapagmana. Ngunit hindi iyon nagustuhan ng kanyang sariling anak. Palihim itong nakipag-ugnayan sa graveyard upang ipapatay sina Chairman Jun at Chairman Go. Sa kabutihang palad, natuklasan agad nila ang balak na iyon. Dinakip nila si Songwan at tinakot upang magsabi ng totoo. Sa matinding takot, napilitan si Songwan na ibigay ang recording na nagsisilbing ebidensya ng lihim na kasunduan. Malinaw sa recording na ang anak ni Chairman Oh ang nagbayad upang ipapatay ang dalawa. Matapos makuha ang ebidensya, nagpasya si Chairman Go na gumanti. Hindi na siya kumonsulta pa kay Chairman Jun. Lihim siyang kumuha ng assassin upang ipapatay ang anak ni Chairman Oh. Ngunit naging malaking pagkakamali ang kanyang padalos-dalos na desisyon. Nabunyag ang buong plano at agad silang ipinatawag ni Chairman Oh upang papanagutin. Sa gitna ng matinding krisis, agad na itinuro ni Chairman Go si Chairman Jun bilang may kasalanan upang mailigtas ang sarili.
Ngunit handa na si Chairman Jun sa ganoong sitwasyon dahil hawak pa rin niya ang kanyang pinakamalakas na alas at ang taong iyon ay si Gi-hun. Mag-isa nitong sinalakay ang pinagtataguan ni Chairman O upang iligtas si Chairman Jun dahil sa kanyang pagdating muling nabaliktad ang sitwasyon. Kalaunan, nagsanib puwersa sina Chairman Jun at Chairman Gu upang pabagsakin si Chairman O. Matapos ang tagumpay, hinati nila ang teritoryo at nagtayo ng dalawang magkahiwalay na organisasyon. Doon nagsimulang isinilang ang Jun Group at ang Bongan Group, ang dalawang pinakamakapangyarihang grupo sa Seoul. Mula noon, nagkasundo sina Chairman Jun at Chairman Gu na magpatupad ng isang mahigpit na alituntunin. Ayon sa kanilang kasunduan, sinumang mangahas na sakta ng kabilang panig ay kailangang magbayad ng napakalaking kapalit. Ikinwento ni Taeyeon na si Gi-hun ang tunay na bayani ng digmaang iyon. Siya ang pangunahing dahilan kung bakit nagtagumpay sina Chairman Jun at Chairman Gu laban sa dati nilang pinuno. Ngunit paglipas ng panahon, si Gi-hun din ang unang lumabag sa mismong batas na kanilang itinakda nang masangkot siya sa isang insidenteng may kaugnayan sa taong malapit kay Chairman Gu. Sa kabila nito, dahil sa napakalaki ng impluensya at reputasyon ni Gi-hun sa mundo ng mga sindikato, hindi siya tuluyang pinatay. Sa halip, pinutol lamang ang litid sa kanyang binti bilang kaparusahan. Pagkatapos ikwento ang lahat, binalaan ni Taeyeon si Junmo. Sinabi nito na huwag niyang hahamunin si Gi-hun. Tahimik na pinakinggan ni Junmo ang buong kwento. Pagkatapos ay ngumiti lamang siya at sinabi na isa lamang iyong katang-isip na alamat. Para sa kanya, kung natatakot ang ibang tao kay Gi-hun, problema na nila iyon. Wala namang nagawa si Taeyeon kundi mapabuntong hininga na lamang. Samantala, muling nagtungo si Gi-hun sa punong tanggapan ng graveyard. Sa mga oras na iyon, naghahanda ng tumakas si Song-wan dahil alam niya na naiipit na siya sa alitan ng magkabilang panig. Nanatiling seryoso si Gi-hun, direkta niyang inutusan si Song-wan na hanapin ang kinaroroonan ni Junmo. Pagkatapos noon, nagtungo si Gi-hun sa bahay ni Hebyong. Humingi siya ng paumanhin dahil nakatakas si Junmo, ngunit sinabi ni Hebyong na wala itong dapat ipag-alala. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isa sa matagal ng kaibigan ni Gi-hun. Nalaman nito ang tungkol sa pagkamatay ni Gi-sok at pati na rin ang pagkakasangkot ni Junmo. Kaya iminungkahan niya na humingi ito ng tulong kay Chairman Jun. Sa ganoong paraan, mas malaki ang posibilidad nilang magtagumpay. Ngunit sumagot si Hebyong. Nag-aalala siya na tuluyang harapin ni Gi-hun ang buong Bongan Group ng mag-isa. Alam niyang napakalakas ni Gi-hun, ngunit naniniwala siya na napakalaki pa rin ng panganib. Ayon sa kanya, alam na ni Chairman Jun ang buong katotohanan, ngunit inutusan pa rin nito ang lahat ng tauhan na huwag makialam. Ibig sabihin, mag-isa lamang ni Gi-hun na haharapin ang laban na ito. Sa ibang eksena, hindi na kinaya ni Junmo ang matagal na pagkakakulong sa kanyang pinagtataguan. Sa sobrang pagkainip, nagsimula siyang magwala at sirain ng mga gamit sa loob ng bahay. Gayunpaman, mahigpit siyang binabantayan ng mga bodyguard kaya wala siyang pagkakataong makatakas. Sa mga sandaling iyon, kailangan namang bumalik ni Taeyeon sa Seoul upang asikasuhin ng ibang gawain. Bago siya umalis, mahigpit niyang inutusan ng mga tauhan na tiyaking ligtas si Junmo sa lahat ng oras. Habang nasa biyahe, bigla siyang tinawagan ni Junmo. Diretsyahan niya itong tinanong kung magiging malaya na ba siya kapag napatay na si Gi-hun. Pagkatapos, sinabi niya na muli niyang kinontak ang mga Japanese gangster na dati niyang inupahan. Ang mga ito umano ang papatay kay Gi-hun. Pagkatapos, humingi rin siya ng tulong kay Taeyeon. Gusto nitong akitin nito si Gi-hun patungo sa isang nakahandang bitag. Makikita naman sa mukha ni Taeyeon ang pag-aalangan. Ayaw niyang ipahamak ang taong minsang nagligtas at tumulong sa kanya ng maraming beses. Ngunit agad siyang binantaan ni Junmo. Ginamit nito ang anak ni Taeyeon upang pilitin siyang sumunod. Tinignan naman ni Taeyeon ang larawan ng kanyang anak habang tahimik na iniisip ang kanyang magiging pasya. Sa huli, para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, napilitan siyang sundin ng utos ni Junmo. Nagpasya si Taeyeon na makipagkita muna kay Gi-hun. Nang magkaharap sila, sinubukan muna niyang ipaalala ang lahat ng tulong na minsang ibinigay ni Gi-hun sa kanya. Ngunit wala ng oras si Gi-hun para sa mahabang usapan. Direkta niyang sinabi kay Taeyeon na sabihin na lamang ang tunay nitong pakay. Dahil dito, iniabot ni Taeyeon ang isang calling card na may nakasulat na address. Ayon sa kanya, iyon ang kasalukuyang pinagtataguan ni Junmo. Sinabi rin niya na nais niyang tulungan si Gi-hun upang tuluyan ng matapos ang matagal ng alitan. Pagkatapos nito, nagpasya siya na puntahan ang nasabing lugar. Alam niya na maaaring may panganib na naghihintay sa kanya, ngunit wala siyang balak na umatras.
Pagpasok pa lang ni Gihon sa gusali, biglang sumugod ang dalawang Japanese gangster habang may hawak na bolo. Mabilis siyang umiwas sa kanilang mga pag-atake. Kumuha siya ng kutsyon bilang pangsangga laban sa mga sunod-sunod na pagtaga. Nang makahanap siya ng pagkakataon, agad siyang kumanti. Isang malakas na suntok ang kanyang pinakawalan na nagpabagsak sa dalawa. Samantala, ang isa naman ay nasuntok ng malakas hanggang sa manlabo ang paningin nito. Dahil sa pagkataranta, nagkamali ito ng pag-atake at aksidenteng nasugatan ang sarili niyang kasama. Pagkatapos, kinuha niya ang espadang nalaglag sa sahig. Walang pag-aalinlangan niya itong ginamit upang tapusin ang laban. Hindi na niya binigyan ng pagkakataong makabawi pa ang dalawang kalaban. Matapos ang engkwentro, kinuha niya ang cellphone ng isa sa mga gangster at agad niyang tinawagan si Junmo. Sa kabilang linya, balis ang inihintay ni Junmo ang balita. Inaasahan niya na patay na si Gihon. Ngunit laking gulat niya nang marinig ang malamig na boses nito. Sinabi ni Gihon na napatay niya na ang lahat ng kanyang tauhan. At ngayon, si Junmo na ang susunod niya. Bigla naman siyang namutla sa sobrang takot. Kasabay nito, nabunyag din ang isang lihim na matagal nang itinatago. 10 taon na ang nakalipas. Hindi lang pala basta tinanggap ni Gihon ang kaparusahan dahil lamang sa kanilang mga alituntunin. Dahil may isa pang mas mabigat na dahilan. May hawak na lihim si Chairman Go na may kaugnayan sa nakaraan ni Gisok. 20 taon na ang nakalipas. Si Gisok pala ang inutusang magsagawa ng pagpatay sa anak ni Chairman O. Noong panahong iyon, hindi pa siya ganap na miyembro ng organisasyon. Ngunit dahil sa ipinangako niya kay Chairman Go, tinanggap niya ang mapanganib na misyon. Sa huli, si Gihon ang napilitang umako ng mabigat na kapalit dahil sa nangyari. Ang desisyong iyon ang naging ugat ng lahat ng trahedyang sumunod. Kinagabihan, nakipagkita naman si Chairman Go kay Yongdo. Si Yongdo rin ang taong minsang nagbungkahi ng batas na dapat sundin ng Jun Group at Bongan Group upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan. Hindi yun nalilimutan ni Yongdo. Ayon sa kanya, ang sino mang lumabag sa alituntunin ay dapat panagot upang maibalik ang kapayapaan. Ngunit hindi iyon ang nais na pag-usapan ni Chairman Go. Para sa kanya, mas mahalaga ang mapanatili ang kapayapaan kaysa sa pagsunod ng lumang batas. Iginiit niyang kapag namatay si Junmo, mawawalan ng saysay ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Alam din umano iyon ni Chairman Jun, kaya pinili nitong huwag makialam. Sa ngayon, iisa lamang ang kanilang pinakamalaking hadlang at iyon ay si Gihon. Sinabi ni Chairman Go na kapag nawala si Gihon, babalik ang dati sa lahat. Dahil dito, hiniling niya kay Yongdo na tulungan siyang gumawa ng paraan upang mapatay si Gihon. Dagdag pa niya na kung hindi nila ito kayang talunin sa lakas, maaari nila itong daanin sa panlilinlang. Ipinahayag niya na may plano na siya at ang kailangan na lamang ay ang pakikipagtulungan ni Yongdo. Pagkasabi nito ay agad siyang umalis. Pagkaalis naman ni Chairman Go, napailing na lamang si Yongdo habang may bahagyang ngiti ng pangungutya. Sa isip niya, pareho lamang nahangal ang mag-ama. Kinabukasan, may mga hindi inaasahang pagbisita ang dumating sa pinagtataguan ni Junmo. Noong una, inakala ng mga bodyguard na mga ordinaryong camper lamang ang mga ito, ngunit nagkamali sila. Sila ang mga kaibigang ipinatawag ni Junmo. Silang dalawa ay bihasang mandirigma, kabilang ang isang dambuhalang lalaki na dating world champion. Sa loob lamang ng ilang sandali, madali nilang natalo ang mga bodyguard bago sila tuluyang pumasok upang makipagkita kay Junmo. Hindi naman makapaniwala ang isa sa kanila nang malaman niya na isang taong halos hindi kilala ang target nila. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa siyang upahan para lamang patayin si Gihon. Ngunit ipinaliwanag ni Junmo na maaaring ordinaryo lamang ang tingin ng iba kay Gihon ngayon. Ngunit 10 taon na ang nakalipas, isa itong buhay na alamat sa mundo ng mga sindikato. Pagkatapos nito, inalok ni Junmo ang dalawang mandirigma ng 1 billion won kapalit ng ulo ni Gihon. Dahil sa napakalaking halaga, agad naman silang pumayag. Samantala, bumalik naman si Taeyeon sa safe house. Ngunit pagdating niya roon, nadatnan na lamang niya na nakahandusay sa sahig ang lahat ng mga bodyguards. Wala na rin si Junmo, kaya labis siyang nabahala. Agad niyang inutusan ang lahat ng mga tauhan na hanapin si Junmo kahit kailangan pa nilang alugugin ang buong Seoul. Pagkaalis ng mga tauhan, bigla namang tumawag si Junmo.
Sinubukan siyang kumbinsihin ni Taeyeon na bumalik na sa safe house, ngunit mariin naman itong tumanggi. Sinabi nito na hindi siya babalik hanggat hindi niya napapatay si Gi-hun. Sa kabilang banda, nagpunta naman si Ji-hun sa ospital upang magpagamot ng kanyang mga sugat. Isang matagal niya ng kakilala ang naglinis at nagbenta ng kanyang mga sugat. Habang ginagamot siya, napansin ng matanda na hindi na tulad ng dati ang katawan ni Gi-hun. Dahil nung kabataan nito, kahit gaano pa kalubha ang kanyang mga sugat ay tila wala lamang iyon sa kanya. Ngunit ngayon, malinaw na unti-unti na rin nararamdaman ang epekto ng kanyang pagtanda. Alam ng doktor na naghahanda si Gi-hun para sa paghihiganti. Gayunpaman, pinayuhan niya ito na pahalagahan ng sarili niyang buhay. Ayon sa kanya, maikli lamang ang buhay at hindi ito dapat sayangin sa walang katapusang paghihiganti. Samantala, tumawag sa kanya ang isa sa kanyang matalik na kaibigan. Sinabi nito na pupuntahan niya si Chairman Jun upang humingi ng tulong sa paglutas ng kaso. Ngunit alam na ni Ji-hun ang magiging sagot, kaya pinayuhan niya ang kaibigan na huwag na magsayang ng oras. Habang nag-uusap sila, biglang may dumating na hindi inaasahang bisita. Si Junmo pala ang nagtungo sa bahay ng kaibigan ni Gi-hun, kaya agad niyang ibinaba ang tawag. Pagdating niya, binalaan niya si Junmo na umalis na kung ayaw nitong mapahamak. Ngunit imbis na matakot, lalo pang naging mayapang si Junmo. Ipinagmalaki niya na wala siyang kinakatakutan. Napailing lamang ang kaibigan ni Gi-hun. Sinabi nito na masangal pa si Junmo kaysa sa kanyang ama. Dahil sa matinding galit, agad na pinalo ni Junmo ng baseball bat ang lalaki. Paulit-ulit niya itong hinataw ng bat hanggang sa mawalan ito ng buhay. Sa eksaktong sandaling iyon, dumating naman si Taeyeon at nasaksihan niya ang malagim na pagpatay sa isa sa mga taong labis niyang iginagalang. Hindi niya na napigilan ng sarili. Agad niyang sinunggaban si Junmo sa leeg at ibinuhos ang lahat ng kanyang galit. Ngunit mabilis siyang itinulak palayo ng kaibigan ni Junmo. Lumapit naman si Junmo habang hawak pa rin ang baseball bat. Sinabi niya na matagal na siyang minamalit ni Taeyeon. Iginit pa niyang si Gi-hun ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Nang mapansin na nawawalan na ng kontrol si Junmo, sinubukan siyang awatin ng kanyang kaibigan. Ngunit tumanggi itong huminto. Para kay Junmo, kapag nasimulan niya na ang isang bagay, kailangan niya itong tapusin. Pagkatapos nito, kinuha niya ang cellphone ng pinatay na lalaki at tinawagan si Gi-hun. Direkta niyang hinamon si Gi-hun na magkita sila upang tapusin na ang kanilang alitan. Bagamat agad na unawa ni Gi-hun na wala na ang kanyang matalik na kaibigan, pinili pa rin niyang maging kalmado. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, agad na inasikaso ni Gi-hun ang paghahanda para sa libing ng kanyang matalik na kaibigan. Matapos tiyakin na maayos na ang lahat, isa na lamang ang nasa isip niya, ito ay si Junmo. Samantala, bumalik si Junmo sa kanyang pinagtataguan at tinipon ng mga gangster mula sa iba't ibang grupo. Inihagis niya sa harap nila ang isang bag na puno ng salapi at nagbigay ng isang malinaw na utos. Sino mang makakahuli kay Ji-hun ay makakatanggap ng malaking gantimpala. Ngunit may isang kondisyon, hindi nila ito maaaring patayin. Gusto ni Junmo na siya mismo ang tatapos sa buhay ni Gi-hun. Dahil sa laki ng gantimpala, agad na tinanggap ng lahat ang alok. Hindi nila alam na ang taong kanilang babanggain ay lubos na mapanganib. Hindi nagtagal, dumating si Ji-hun sa mismong pinagtataguan ni Junmo. May dala lamang itong isang bat na nababalutan ng napakatigas na bakal. Nang makita ito ng tambuhalang champion, minaliit niya ito. Para sa kanya, nagsasayang lamang ng pera si Junmo para sa isang kalaban na tila wala namang dapat ikatakot. Pagpasok ni Gi-hun sa pasilyo, sinalubong siya ng napakaraming armadong tauhan. Lahat ay sabik na makuha ang ipinangakong gantimpala. At bago magsimula ang laban, malamig na nagsalita si Gi-hun at sinabing, Kung pagsisisihan niyo lang to, umalis na kayo. Ngunit walang umatras. Sa halip, may isang lalaking agad na sumugod. Gamit ang kanyang sandata, agad din itong bumagsak. Sunod-sunod namang sumalakay ang iba. Bagamat napakarami nila, ay hindi naman natatakot si Gi-hun. Isa-isa niyang pinabagsak ang bawat kalaban na humarang sa kanyang daraanan. Maya-maya, agad siyang sinugod ng isang lalaking nakapusod at niyakap siya upang pigilan ng kanyang pagkilos. Sinamantala yon ng iba at sabay-sabay na umatake. Ngunit mabilis na nakabawi si Gi-hun. Ilang sandali pa, nagawa niyang makawala sa lalaking yumayakap sa kanya. Ginawa niyang pambura ang mukha nito sa pader na naging dahilan upang matakot ng iba pang mga kalaban. Sinubukan pa rin nilang lumaban, ngunit isa-isa silang pinabagsak ni Gi-hun. Mula sa CCTV,
Kitang-kita ni Junmo ang buong pangyayari at unti-unti siyang nilamon ng takot. Dahil sa matinding kaba, inutusan niya na huwag nang buhayin si Gi-hun. Sa security team. Ano yun, boss? Kalimutan niyo na yung sinabi ko kanina. Patayin niyo na siya, bilis! Serious na. Binago niya ang utos. Sa pagkakataong ito, kailangan na itong patayin. Ngunit huli na ang lahat. Dahil pati ang mga huling bantay ay mabilis na napabagsak ni Gi-hun. Kinuha niya ang isang kutsilyo at walang pag-aalindangang pinatumba ang bawat kalabang humarang sa kanyang landas. Ilang sandali lamang, makikita na nagkalat na ang mga katawan sa buong gusali. Ang natitira na lamang ay ang dambuhalang world champion. Ngunit bago ito lumaban, humingi muna siya kay Junmo ng mas malaking bayad. Wala namang no choice si Junmo kundi tanggapin ang inihingi nitong halaga. Habang paakyat si Gi-hun, agad naman siyang sinalakay ng dambuhalang mandirigma. Sa lakas ng kanyang katawan, naitulak niya si Gi-hun pababa sa hagdan at doon nagsimula ang matinding bakbakan. Malaki ang kalamangan ng higanting mandirigma sa lakas at pangangatawan. Sunod-sunod ang kanyang mabibigat na pag-atake kaya napilitan si Gi-hun na depensahan muna ang sarili. Sa isang malakas na suntok, tumilapon si Gi-hun at bumagsak sa ibabaw ng isang malaking glass table na agad na nabasag. Nang makita iyon, nakahinga ng maluwag si Junmo. Mayabang pa niyang isinigaw na siya ang nasa likod ng pagkamatay ni Gi-sok. Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagpasiklab sa galit ni Gi-hun. Mabilis niyang dinampot ang isang matulis na piraso ng basag na salamin at walang pag-aalinlangang sinaksak ang mata ng kalaban. Dahil nabulag ang mata ng kalaban, hindi niya na magawang tamaan pa si Gi-hun. Sinamantala ito ni Gi-hun at walang tigil na gumanti hanggang tuluyan niyang mabawi ang kontrol sa laban. Sa huli, nagawa niyang tuluyan itong mapabagsak. Matapos pabagsakin ang dambuhalang kalaban, dahan-dahang dinampot ni Gi-hun ang kanyang baseball bat at naglakad papalapit kay Junmo. Sa unang pagkakataon, tuluyan nang nabalot ng takot si Junmo. Agad niyang kinuha ang kanyang baril at sunod-sunod na nagpaputok. Ngunit dahil sa matinding kaba, wala ni isa sa mga bala ang tumama kay Gi-hun. Sa isang iglap, hinampas ni Gi-hun ang baril hanggang sa tumilapon ito. Kasunod nito, mabilis niyang pinali ang isang braso at isang binti ni Junmo. Dahil sa matinding sakit, nagsimula itong magmakaawa. Sinabi niya na kahit patayin pa siya ay hindi na rin maibabalik pa si Gi-sok. Ngunit sa bawat salitang kanyang binibitawan, lalo lang nag-alab ang galit ni Gi-hun. Pagkasambit ni Junmo ng huling salita, agad siyang pinalipad ni Gi-hun sa isang napakalakas na hampas. Doon, tuluyang natapos ang kanyang buhay. Sa ibang eksena, ipinadakip naman ni Chairman Ko ang pulis na humawak sa investigasyon ng pagkamatay ni Gi-sok. Naghihinala siya dahil walang sino man ang nagulat sa insidente noong matagpuan ang bangkay ni Gi-sok. Dahil dito, naniniwala si Chairman Ko na may mga pulis na matagal nang nakakaalam ng buong katotohanan. Ipinadukot niya ang nasabing pulis at ininterrogate ito. Matapos makaranas ng matinding sakit, napilitan itong magsalita. Ipinarinig nito ang isang audio recording ng pag-uusap nila ng tunay na utak sa likod ng kaso. Nang marinig ang boses nito sa recording, agad itong nakilala ni Chairman Gu. Samantala, bigla siyang tinawagan ni Junmo, ngunit wala namang sumasagot. Unti-unti siyang kinakabahan. Ilang sandali pa, muling tumunog ang kanyang telepono, ngunit hindi si Junmo ang nasa kabilang linya. Si Gi-hun pala ang tumatawag. Malamig nitong ipinaalam na nagawa niya na ang nararapat na kaparusahan kay Junmo ayon sa kanilang mga alituntunin. Naisa nang ipaliwanag ni Chairman Gu ang buong katotohanan, ngunit huli na ang lahat. Wala na siyang nagawa kundi malugmok sa matinding panghihinayang. Pagkatapos ng tawag, tahimik na umalis si Gi-hun sa pinangyarihan. Habang nagmamaneho, tila nakita niya sa kanyang isipan ang nakangiting mukha ni Gi-sok. Ilang sandali pa, hindi niya namalayan na may sasakyang mabilis na papalapit. Dahil huli na ang kanyang naging reaksyon, malakas siyang nabangga at tumilapon ang kanyang sinasakyan at nahulog sa ilog. Pagkatapos ng insidente, bumaba ang driver ng sasakyan at agad na tumawag sa kanyang amo. Iniulat nito na matagumpay niya nang napatay si Gi-hun. Si Tam Gi-chun wala na. Naligpit ka na. Oops, teka lang kaibigan. Bibitinin muna kita. Kung nais mo pang ipagpatuloy ko ang kwentong ito, pakitype naman sa comment section ang salitang mercy. Siguradong kapanapanabik ang mga susunod pang kabanata.
Kaya siguraduhin mo na nakalike at nakasubscribe ka sa ating channel para siguradong updated ka sa ating susunod na upload. Maraming salamat at see you again sa susunod na video. Adios! Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.